At para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, Mayor Vicente B. Amante kabilang sa top 10 ng top city mayors ng Calabarzon. Ceremonial turnover at blessing ng bagong tanggapan ng San Pablo Bar Association. Mahigit 1,000 mga bata sa lungsod ng San Pablo nakisaya sa 10th birthday ni Vic Amante. 45th regular session isinagawa noong May 22. Nagkarlan officials nag-benchmarking sa Balay Silangan ng lungsod ng San Pablo. City Census Coordinating Board nagpulong para sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries. BNS ng lungsod ng San Pablo sinanay sa paggamit ng EOPT Plus tool. City Population Office nagsagawa ng FDS sa 4 na barangay ng lungsod ng San Pablo. At Ceremonial turnover at blessing ng bagong tanggapan ng San Pablo Bar Association. Pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante, Liga ng mga Barangay President Ariston A. Amante, City Legal Officer Agripino G. Morga, at concurrent City Human Resource Officer Diosdado A. Biglete ang ceremonial turnover at blessing ng bagong tanggapan ng San Pablo Bar Association noong May 15. Pinagkaloob ni Mayor Vicente B. Amante ang dating City Disaster Office sa basement area ng Human Resource Building upang maging bagong tanggapan ng San Pablo Bar Association upang papaigting ang ugnayan ng pamahalaang lokal at mga abogado ng lungsod para sa pagbibigay ng serbisyong legal sa mga mamamayan. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Mahigit 1,000 mga bata sa lungsod ng San Pablo nakisaya sa 10th birthday ni Vic Amante. Nagsilbing isang malaking playground ang San Pablo City Multipurpose Convention Center noong May 21 para sa 10th birthday celebration ni Vicente Vic Amante Jr. Mahigit na 1,000 bata mula sa Children's Center at sa iba't ibang barangay ng lungsod ang dumalo at nakisaya sa birthday party ng bunsong anak ni na Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo. Lubos naman ang naging kasiyahan ni Vic Amante na nakipaglaro pa sa mga batang dumalo. Ayon sa butihing mayora, lalong naging makabuluhan ang selebrasyon sapagkat nagbigay ito ng pagkakataon sa mga less fortunate na bata ng lungsod na maka-experience at mag-enjoy ng kakaibang birthday party. Justin Glorioso, nag-uulat. 45th regular session isinagawa noong May 22. Ilan sa mga tinalakay sa pamumuno ni Vice Mayor Justin G. Colago ay ang proposed ordinance ni Councilor Angelita Iyang na Creating the Literacy Coordinating Council, defining its duties and responsibilities, na isumite ang COA ng Commission on Audit Annual Audit Report ng City Government of San Pablo mula January 1 to December 31, 2022. Nagsumite rin ang J. Dichoso Realty Corporation na sulat para sa kanilang pag-comply sa mga kinakailangang requirements. Nagsumite naman si City Accountant Arlene M. Beltihar ng Trial Balance of Trust Fund and Special Education Fund and schedule of liabilities para sa buwan ng April 30, 2023. Ako si Jico Cosico, nag-uulat. Nagkarlan officials nag-benchmarking sa Balay Silangan ng lungsod ng San Pablo. Nagsagawa ng benchmarking noong May 19 sa Balay Silangan Reformatory Facility sa Barangay San Gregorio ang mga opisyales ng pamahalaang lokal ng Nagkarlan, Laguna sa pangungunan ni Mayor Elmore Bitanggol Vita. Kasama rin si Municipal Administrator Alexander Jordan, PIO Francis Coronado, Municipal Social Welfare Officer Lourdes Royo, at Municipal Health Officer at ADC Focal
Dr. Alvin Michael M. De Luna. Pagkatapos ng benchmarking ay nag-courtesy at nakapagpulong sila kay City Administrator Larry S. Amante. Masasalamat ang ipinaabot ni Mayor Vita kina Mayor Vicente B. Amante at sa butihing City Administrator sa mainit na pagtanggap sa kanila at pagbibigay ng pagkakatao upang makabisita at magkaroon ng kaalaman sa pagpapatakbo ng isang reformatory facility. Royce Claveria, nag-uulat. City Census Coordinating Board nagpulong para sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Pinamunuan ng Philippine Statistic Authority ang ginanap na City Census Coordinating Board noong May 17 sa City Mayor's Office. Naisagawa ang pagpupulong sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante bilang chairman ng City Census Coordinating Board. Ipinaliwanag ng mga taga-PSA ang ilang layunin na nasabing census para sa pagsasagawa ng periodic agricultural and fishery surveys. Maagang pasasalamat ng pamunuan ng PSA kay Mayor Vicente B. Amante sa suporta at tulong upang maayos na maisagawa ang survey na malaki ang maitutulong sa sektor ng agrikultura ng lungsod. Ayolon de Castro, nag-uulat. City Population Office nagsagawa ng FDS sa 4 na barangay ng lungsod ng San Pablo. May 30 participants mula sa barangay 5A, 5B, 5C at 5D na kinabibilangan ng mga barangay officials, barangay tanod, BHW, BNS at 4-piece members. Ang dumalo sa Family Development Session, Responsible Parenting, Family Planning, Barangay Class and Family Planning Referral System noong May 17 na ginanap sa ABC Session Hall. Ito ay sa pagtataguyod ng City Population Office sa pamumuno ni City Population Officer Mylene T. Derquito at sa pakikipagtulungan ni na Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang tungkulin at responsibilidad ng mga magulang, elemento ng maayos na pagsasama ng mag-asawa, elemento ng matiwasay na relasyon ng magulang at anak, at family planning. Cedric Carandang, nagbabalita. BNS ng lungsod ng San Pablo sinanay sa paggamit ng EOPT Plus tool. Isinagawa ng City Population Office noong May 18 ng isang araw na training workshop para ma-update ang kaalaman ng mga barangay. Nutrition scholars ng lungsod ng San Pablo sa paggamit ng electronic operation, Timbang Plus tool. Matagumpay na isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ni na Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Tinuruan ng mga BNS sa pagkuha ng timbang at taas ng mga bata, paggamit ng height boards at pag-compute ng age in month. Naging topic din ang classification ng nutritional status ng mga bata. Gamit ang Child Growth Standard Table ay identification ng nutritional status ng mga bata. Dayan de la Cruz, nag-uulat. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. Mula BIO San Diego, sa patnubay ni Barangay Chairman Jerry Cagite, katuwang sina BPSO Chief Felipe Batralo, Deputy Efren Debilla, BPSO Merwin Cuenca, Teodoro Daite, Rizaldo Contemplacion at Ruelito Lopez ay patuloy ang pagsasagawa ng pagroronda sa bawat purok upang masiguro ang katahimikan at seguridad sa barangay. Mula BIO Santa Veronica, tuloy-tuloy ang paghahakot ng basura sa buong barangay sa pamumuno ni Kagawad Nomer Dange bilang chairperson ng Committee on Environment. Hinihikayat naman ni Barangay Chairman Felix Dange ang kanyang mga kabarangay na magsagawa ng waste segregation. Personal na monitoring ang isinasagawa ni na Barangay Chairman Felix Dange at Kagawad Marshal Abril sa pagsasaayos ng kanal sa Purok 6 upang masiguro na maayos at maganda ang kalidad ng nasabing proyekto. Mula BIO San Juan, patuloy ang distribusyon ng ePhil ID National ID sa pangunguna ni Ginang Mildred V. Solkia. Nag-house-to-house din ang ePhil ID personnel para sa mga hindi pa nakakapag-claim nito. Mula BIO San Mateo,
pagbisita at pagpapaalala ng mga kawani ng City Disaster Office upang maging handa sa papalapit na bagyo at maaaring pagbaha at pagguho ng lupa. Distribusyon ng mga pananim sa mga magsasaka sa pangunguna ni Konsehal Martin Adriano at Barangay Chairman Rodelo Arceo. Mula BIO Solidad, purok kamustahan sa pamumuno ni Barangay Chairwoman Teresa Gonzales, Kagawad Alvaro Herrera at Gracia Mariles. Mula VIO2D, itinalaga ni City Information Officer Gali Galicia ang mga grade 12 student ng Crescencia Drusilla Lopez Senior High School para sa kanilang work immersion sa barangay. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito